Hello po! Welcome back to my channel, and if you're just new here, please don't forget to subscribe, paki-like and share na din po. So mag-ingat po tayo sa pakikipag-chat online dahil nagbabala nga ang DOJ or Department of Justice sa publiko na umiwas po sa mga pasimuno ng love scam na gumagamit po ng litrato at pagkakakilanlan ng ibang mga personalidad para po makapanloko ng mga biktima online. Careful po tayo, no? Kung sino man yung mga kausap natin online. So, let's watch this one po. Nagpunta ang TV Patrol segment host at radio host na si Migs Bustos sa Department of Justice para ipaalam ang mga online scamming activities na gumagamit sa kanyang pangalan at litrato. Sa isang online post ay may nagbabala na mag-ingat sa isang Migs Bustos na kunwari may ipapadalang regalo pero maniningil ng shipping cost na 59,000 pesos. Pero ang nanghihingi ng shipping fee, scammer pala na ginagamit lang ang litrato ni Bustos para pagaanin ng loob ng biktima at mahikayat siyang magbigay ng pera. Napansin ko lately is through love scam. Aakitin nila, magbibuild sila ng trust through social messaging app. Tapos doon sila magbibuild ng trust. Tapos eventually, sasabihin nila meron silang papadeliver ba o whatever, tapos hihingi sila ng pera. Tapos hindi naman siya usually bultuhan. Usually in tranches. And then ayun, and then tsaka nila malalaman na ay fake pala yung yung kausap nila. Kwento pa ni Bustos, may isang insidente na ang hinihinging shipping fee ng love scammer ay $200,000 mula sa isang biktima sa Orlando, Florida. Ang mas nakababahala para kay Bustos, hindi lang siya ang biktima dahil ang litrato ng kanyang pamilya at kaibigan ay ginagamit din. It has been very alarming already. They use my face, they use my wife's face, my family's images, even yung mga friends ko in my circle. So parang it's about time to do something about it. Sabi ni DOJ Assistant Secretary Miko Clavano, ipapasa nila ang mga dokumento sa Office of Cybercrime na maaaring magpaimbestiga sa National Bureau of Investigation o sa Philippine National Police. Hinikayat din ng DOJ ang ibang biktima na i-report ang scamming activities lalo na ngayong Kapaskuhan. Dahil ngayon maraming tao ay nakatutok sa kanilang cellphone lalo na Pasko na. Tayo bilang Pilipino, avid users tayo ng social media. Kaya very vulnerable po talaga ang Pilipino dito sa mga ganitong klaseng scams. And Migs Bustos is one of the victims, but there are so many out there who don't have a big enough voice. Has revealed the secret of how to get rid of hypertension once and for all. Bago ang paggamit sa litrato ni Bustos, ilang personalidad na rin ang nabiktima dahil sa paggamit ng scammers ng kanilang litrato at video gamit ang artificial intelligence technology para manloko sa internet. Ayon sa DOJ, sa mga nakaraang buwan, mahigit 100 ang mga nabiktima ng love scam ang nai-report sa kanilang kagawaran. Number one, to make sure that kung sino man ang kausap mo, siya talaga yun. Be very careful of AI videos. There are certain methods that you can search online to tell kung deepfake ba talaga yan, kung AI ang ginagamit. Higit sa lahat, payo ng DOJ, magdoble ingat para hindi mabiktima ng mga scammers sa internet. Adrian Ayalin, ABS-CBN. So yun nga po, no, ang babala ng DOJ. Kailangan po careful po kayo sa pagkikipag-usap kung kani-kanino man sa online dahil talamak po kasi ang mga scams ngayon, no? Kasi may iba na wala talaga silang magawa sa buhay, hindi sila gustong magtrabaho ng marangal, gusto nila mga scam lang, nakaupo lang sila. Yun talaga, no, may mga taong mga ganito, no, hindi gustong magbanat ng buto. So be careful po tayo para di po tayo mabiktima, busisiin pong mabuti. Okay? So salamat po and aware po tayo, no, sa ating mga kausap. Okay? So see you next time po and don't forget to subscribe. Thank you.